Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga rin po, Father Red. Tayo po ay nakapaloob ngayon sa ikawalong linggo pagkaraan ng Pentecostes. Sa mga taong mahilig gumamit ng cellphone, kapag may mali tayong na-type sa isang mensahe o sa isang message na ating ipapadala, pwedeng madaling mag-delete kaagad. Isang pindot lang, wala na. May function pa sa Messenger na pagka nagkamali ka ng type, you can edit it. Pwede mong i-edit kahit na-send mo na yung iyong message. Pero nung panahon na wala pang cellphone, na tila baga sulat kamay pa ang lahat, mahirap magtama ng isang mali na isinulat natin. Ano po? At merong isang pagkakataon, yung isang bata po sa amin, gumagawa siya ng assignment. Nagkamali siya, ano po, ng isang salita. Ang haba-haba na nung kanyang naisulat, pero nagkamali siya dun sa isang salita. Akala ko, buburahin niya agad. Pero kung minsan, yung mga estudyante, kapag nagkamali, pipiyutin na ulit yung papel, magsisimula ulit sa simula. Ganun po yung ginagawa ng ibang estudyante po. Pero itong batang ito, nagpatuloy siya kahit mayroong mali at hindi niya agad binura yung maling iyon. Tinanong ko siya, mali yung sinusulat mo, mali yung naisulat mo. Bakit tinuloy mo pa rin yung iyong pagsusulat? Ang sabi lang sa akin nung bata, mamaya ko na aayusin. Kasi kapag binura ko kaagad, baka madamay lahat, pati yung tama. Baka pati yung tama ay aking mabura. Apo. Simple yung pagkakataon at yung karanasan na iyon, pero we can relate to our gospel reading today. Nang makita ng mga alipin ng mga damo sa gitna ng trigo, ang una nilang sinabi, tanggalin natin, bunutin natin. Natural lang naman po iyon, ganyan din tayo kung minsan. Kapag may taong nanakit sa atin, gusto natin sabihin, Lord, bakit hindi mo pa kunin yung taong iyan? Ano po? Kapag may nanloko sa atin, minsan iniisip natin, bakit ganon? Bakit parang yung nanloko sa atin, siya pa yung masaya sa kanyang buhay? Ano po? Kapag may kasamaan sa paligid, gusto natin ng agarang aksyon kaagad. Pero ang Diyos, mga kapatid, sa pananampalataya ay may kakaibang sagot. Katulad ng kanyang sinabi sa talinhaga sa Ebanghelyo, huwag muna. Hindi dahil gusto ng Diyos na mayroong damo, hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil alam niyang may mga bagay na hindi pa tapos. May mga pusong hindi pa tapos baguhin. May mga taong hindi pa tapos mahalin. At baka pati ang trigo ay masaktan kapag nagmadali. And going back to our first reading, sinabi roon, ang tunay na kapangyarihan ng Diyos ay hindi makikita sa bilis ng kanyang pagpaparusa, kundi sa haba ng pasensya ng Diyos. Kung tutuusin, kung tayo ang Diyos, baka matagal na nating pinutol ang damo. Pero hindi po tayo ang Diyos. Paalala lang po. At salamat din. Dahil kung bawat pagkakamali natin ay agad niyang hinahatulan, ang tanong,
mayroon pa kayang matitira sa atin? Marahil, kaya buhay pa tayo ngayon ay dahil maraming beses nang sinabi ng Diyos sa mga anghel, wag muna ang taong iyan, bibigyan ko pa siya ng pagkakataon. Wag muna, hindi pa tapos ang kanyang kwento. Naalala ko kung minsan, ano po, ang sinasabi natin, kapag masamang damo, ano po, kapag masamang damo, matagal mamatay. Hindi po ba? Isn't it that kung minsan nasasabi po natin, bakit ganon? Bakit siya pa yung agad na kinuha? Bakit siya pa agad yung namatay? Bakit siya pa agad yung binawian ng buhay? Eh napakabait naman niya. Ano po? Totoo nga kung minsan na yung masasamang damo matagal mamatay. Kasi binibigyan pa ng Diyos ng maraming pagkakataon para magbago. Ano po? May mga tao na akala natin wala ng pag-asa, pero sila pa yung nagbabago sa huli. May mga relasyon na akala natin tapos na, pero in the end, unti-unting gumagaling. Tila baga may away sa pamilya na napakatagal ng hidwaan, pero magugulat na lamang tayo, parang isang pitik kung minsan, wow, magkakabati-bati na sila. Ano po? At may mga pusong akala natin parang puro damo na, pero nang lumaon ay namunga pa rin. Kaya siguro ang pinakamalaking tanong ng Ebanghelyo para sa atin sa araw na ito, nasaan ang pasensya natin? Katulad ng pasensya ng Diyos. Dahil habang gusto nating burahin agad ang maraming kamalian sa ating buhay, ang maraming kamalian ng iba, ang Diyos ay tahimik na nagsasabing, "Wag muna, hintayin muna natin." Hindi pa nakikita kung ano ang magiging wakas. Mga kapatid sa pananampalataya, baka may isang taong gusto na nating sukuan kung minsan, yung anak natin, yung asawa natin, yung kaibigan natin, o kung minsan yung sarili natin, gusto na nating sukuan kung minsan. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Huwag muna. Hindi pa ito ang katapusan at hindi pa ito ang panahon ng anihan. At hanggat hindi pa dumarating ang anihan, pakatandaan po natin mga kapatid sa pananampalataya, hindi po tumitigil ang Diyos na maghintay, magmahal at magbigay ng pagkakataon. Our God is a God who gives us many chances in life para magbago tayo, para panibaguhin yung ating buhay, at para magbalik loob tayo sa Kanya. At kung ang Diyos, mga kapatid sa pananampalataya, ay hindi po sumusuko sa bawat isa sa atin, sana tayo rin, taglay ang ating pananampalataya sa Kanya, huwag tayong sumuko kahit maraming damo sa ating paligid. Huwag tayong sumuko na maging mabunga sa ating buhay kahit may masasamang tao sa ating kapaligiran. Dahil ang Diyos ay patuloy na hindi sumusuko rin na mahalin tayo, kalingain tayo, at bigyan tayo ng pag-asa upang matamasa ang buhay na walang hanggan. Amen.